Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Nako, alam niyo po ba? Eto nga sasakyan na nakita po doon sa litrato ng mga maleta nitong si Zaldico, na sinasabing idiniliver daw kay PBBM at kay dating Speaker Martin Romualdez ay nabuking na po na hindi po tugma ang mga datos na binigay nitong si Zaldico. So ito po yung balita patungkol dyan. Tapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024, ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan. Ayan na! Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandang ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na... Ayan kita nyo. Itong si Sam Versosa, dati po itong kongresista. Naku, baka may alam si Sam Versosa dyan. Yung pong Maserati na yon, kita nyo, ginawan po ng issue ni Zaldico
si PBBM at ang ating dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi niya na ito ay nag-deliver ng pera, pinakita yung litrato, may mga maleta lang, wala tayong nakitang pera doon sa litrato na yon, di ba? Malinaw na malinaw yan. Eto po pala nga si Saldico, kasi na ang dami ng butas nung mga unang lumabas yung mga salita ni Saldico na yan. Ngayon, yung sasakyan po, isa ring malaking butas dito sa kanyang pahayag dahil nga po, paano nangyari yun na napicturean na nasa bahay na may mga maleta, gayong hindi pa pala ito nabebenta ng kumpanya. 'Di ba? Parang parang inedit lang yung date, 'di ba? So maliwanag po dito na eto pong mga kasinungalingan ni Zaldico ay unti-unti na pong nabubuking. Unti-unti na po itong lumalabas. Tuluyan na pong nagkabutas ang posibleng AI generated at fake news na video ni Zaldico matapos pong ilabas ng Bilyonaryo News Channel ang kanilang masusing investigative report. Dito napatunayang walang kinalaman sina PBBM at Speaker Martin Romualdez sa mga peking kwento at posibleng AI manipulated clips na ginagamit ni Zaldico. Ang mga alegasyon niya ay fabricated, misleading at walang katotohanan. Yung pong Maserati, imposible po nga nandoon. Bakit? Eto pong Maserati, documented po ang purchase details December 18, 2024 sa Socali Trading. Tapos ito pong registered owner si Federico Jr. Guillem Datoon, nabili po itong sasakyan nga sa 20 million at brand new imported, walang record ng prior use, prior owner o paglabas bago ang purchase date. Kaya yun po yung malaking butas dun Ngayon po, brand new, walang previous owner. Binili December 18. Hindi po pwedeng makita bago ang petsang ito. Kaya imposibleng nasa litrato ni Zaldico noong November 29 ang Maserati. Kung bumili ka ng refrigerator, ito example, kung bumili ka ng refrigerator, December 18, imposible na nasa bahay mo na ito noong November 29. Ganun lang po kasimple yung logic. Kaya, ewan ko, kung kasi alam nyo, ang mga DDS, paniwalang-paniwala dito kay Zaldico Parang nga dating, totoong-totoo mga pinagsasabi nitong si Zaldico, hayan na ngayon, kitang-kita na malaki po ang butas sa kanyang pahayag. Okay, timeline mismatch, sobrang layo ng petsa. Ayon kay Zaldico, meron siyang litrato noong November 29, 2024 na may nakaparadang MC20 Maserati. Pero may iba pang larawan mula May hanggang December 2024 kung saan pareho rin daw na sasakyan ang nasa background. Tama po yun, totoo po yun. Ang problema po, itong Maserati ay nabili lang noong December 18, 2024. Ibig sabihin, 7 buwan po bago ito opisyal na dumating, nakikita na ito sa mga litrato ni Zaldico. Logically impossible po talaga yung pahayag na yan ni Zaldico. At sa lahat ng yon, siya po ang consistent na mali at tingin ko nagsisinungaling. Ngayon, hindi po tugma ang address. Location check lang po natin. Ayon sa BNC investigation, ang address ng Socali Trading ay nasa front row building, hindi bahay. Owner po ng front row, si Sam Bersosa. Kumandidatong mayor ng Maynila, natalo. Dating kongresista po yan Ngayon, siya rin po ang may-ari ng Modena Motors. Ibig sabihin po, ang sasakyan ay nakarelease sa building, hindi sa residential area na kinuwento ni Zaldico. Kaya po, paano nangyari yun? Napunta doon sa bahay na may mga maletang marami na sinasabing naglalaman ng pera, etong sasakyan. Gayong, 'di ba? Ito pong lugar ay hindi naman po bahay kung hindi building po na malaki ng front row. Kaya po hindi po tugma ang kwento sa dokumento, petsa at lokasyon. Habang pinipilit po nitong si Zaldico ang drama gamit ang maling petsa, maling lugar at
posible po na AI generated content. Lumilitaw po ang totoong kwento. Kasi alam nyo, kaya naiisip na AI generated. Yung unang labas nitong si Zaldico, mukha siyang mukha siyang tuyot na tuyot, mukha siyang malungkot na malungkot, stress na stress. Aba nung mga sumunod na video na, biglang tinubuan na ng buhok, dumami yung buhok, hindi na napapanot. 'Di ba? Ngayon po, ito po talaga ang pinaka bottom line lang nito eh. Si Zaldico po ang nagsisinungaling. At sina PBBM at dating House Speaker Martin Romualdez, walang pananagutan, wala pong katotohanan ang mga binibintang ni Zaldico sa kanila, at yung pong timeline, dokumento at aktual na transaksyon ang pumapabor po sa kanila. Kaya alam mo, Zaldico, better luck next time na lang kasi yung mga kasinungalingan mukhang DDS script. Kapag pinagalo ang AI videos at misleading claims, lulutang ang katotohanan, hindi totoo ang kwento ni Zaldico. Yan po ang maliwanag na maliwanag, at yan po ang talagang masasabi natin na gawa-gawa lang po talaga ang paninira na ito kay PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez. Galingan nyo pa kasi ang daling i-debunk. Kita nyo, na-debunk kayo kagad ng bilyonaryo.